ating siopaw. So, tutubo yung ating dough. At slice po natin siya for 4. Sorry. Pala ito. Yung ating dough. At hatiin natin ito for 4. So, 1, 2, 4. And then, ano natin to for rest natin for 20 minutes. Yan. Tapos tatakpan natin at rest natin siya. Ito na lang gagamitin ko. Then while doing that, ay mag-ano tayo ng ating asado. So, sa ating asado, gamit tayo nitong fork. Christmas tree is first tall. Okay, ito yung ating pork na gagamitin. Na toko na ito. So, meron siyang konting taba, which is good. So, slice na natin siya ng pino na cubes. Yeah. Okay. Then, slice natin siya ng pino. Sabi natin dyan. So, ang i-partner ko nito is Lumi. Patutugtog si husband ng kaya gumamit ako nitong Bluetooth na microphone. Hindi ko pa na-try. Try ko kung ano ba talaga. Kasi kung naririnig pa rin ang music kasi sa YouTube ito i-upload. I-ano natin siya. I-voice over. Para hindi siya karoon ng issue. Copyright siya. So, isang slice lang kasi 4 lang yung na buns ng siopaw. Ang gagawin ko. Balitag 2 kami ni Eman. Tapos meron pang egg doon.
Lagyan pa ito ng egg. Tama-tama lang to. Okay, yan. And after nito is mag-slice tayo ng panggisa. Ito, ubusin ko na itong sibuyas. Kasi gagamitin ko din ang sibuyas para sa panggisa ng lumi. Ganda mag-lumi ngayon kasi maulan. So, slice natin ng maliliit na cubes. It's so hard. Oops. Kahapon nagla kami lasagna. Pero I guess ang ano yun is, ang date ng lasagna ko is June 17. June 17 siya ma-upload. Ano pala ngayon? Sunday. June. Ano ngayon? Kalimutan ko na. Hindi ko na alam ang date. Umuulan ngayon. At maganda kasi matagal na masyadong hindi umulan. And then, susunod. Hangit itong ano eh. Meron akong ano dyan, lalagyan ng lamas. Parati lang umu-open. So, meron akong bilhin siguro para maganon siya oh. So, mag-slice tayo ng bawang. Damihan din natin para sa lumi. Kasi ginigisa din yung lumi. Okay, maliit yan pa natin talaga ito. Ayan yung ating bawang.
Unahin natin yung ating asado. Sala natin yung ating kawali. Lalagyan natin ng olive oil. Kunti lang. Ito muna yung ating yan, nandito ako sa kwarto. Maririnig ba? Marinig niyo ba yung boses ko? Kukunin ko dito yung isang cellphone ko. Tapos yung steamer na binigay sa amin. Hindi ko sana ito gagamitin para dalhin na lang sa Pinas. Pero itry ko kasi maganda naman siya. Yan, ito yung steamer na gagamitin ko. Binigay ito sa co-teacher namin. Bamboo steamer. Hindi ko alam anong size ng ano ito, kasirola ang pwede dito. Thank you for choosing us for your bamboo steamer purchase. So, meron siyang paama na yung wax paper dito. Tama-tama, dalawang siopaw bawat. Parang sira yung niya. Itong pinakatakip. Kaya siguro nabalik sa may-ari. Kasi sira yung kanyang takip. Ibalik lang natin ang ganyan. Ayan. Ibalik ko na. Kaya siguro binalik. Kasi sira. Baka na yun. Basta yung may ganito na maalala ko sa MacBead ito. Na bead. So, maghanap ako ng ang pwede kaserola. I think ito yung ka-size niya. Tingnan. Ay, hindi. Nahulog pa rin siya. Dapat kasi meron ching ching ching. Meron yung nilalagay dito sa taas. Meron ba akong ganun? Dati ganun ako na nilalagay siya sa din. Parang ganito siya. Tapos may bilog siya sa paano nyo lang magkingkang. Wala. Natapon ko na ata yun. Pero ito, ilalagay ito sa ito is Instapat. Lagyan mo ng ganyan patong. Hindi. Parang mapatong lang sana siya. Para umangat lang siya ng konti. Hindi, mayroon siyang dito. Meron siyang space. Dapat meron siyang ito daw yung maliit na. Ito pwede siya. Kaya lang may pagyawang-gewang. Hindi siya yung
ano talaga, meron siyang susuot siya dito. So, konti lang na steam ang maano niya. So, try natin dito. Ito hindi talaga kasi mababad yung meron pang isa, pero parang same lang siya ng size. Ganon din siya. So, ganyan na lang. So, lagyan na natin siya ng in advance wax paper. Diba yung wax paper nila may butas na. So, pag maubusan ka ng wax paper, pwede ka namang gumawa. May wax paper naman ako. So, anong maliit lang na size na photo, no? Paano pag, pero parang malaki naman siya sa loob. Try lang natin. Lagyan natin ito dito. Sa may sa air fryer ng mga paper nandoon. So, gisa na natin. Lagyan natin yung sibuyas. Lagyan natin yung bawang. Yan, habang magba-brown yan, palabas natin yung pasta para sa pasta para sa lomi. Uban. Ito yung ginawa ko pa ito. So, dito po ulit siya ito. Wala na kagad ang ulan. Dumaan lang ang ulan. Meron ng init. Okay. So, yun na. So, hintayin na natin na mag-brown. Dito ko sinave yung aking recipe. Say to you. Lagyan natin ng chicken liver kasi may chicken liver ako sa lomi. Sarap yung lomi natin. Konti lang. Ano nakita akong chicken liver na? Nubos ko ba yun? Kukuha lang tayo dito ng ilang piraso po. Chicken liver. Pero mamaya na natin lutuin ang lomi para mainit. Masarap yung mainit. So, okay na yung ating bawang at sibuyas. I-ano na natin yung ating pork. Mag-brown lang siya. Tapos ilagay na natin yung mga seasoning.
Uminis na talaga. Tapos na ang ulan. Ganda pa naman sana yung maulan. Kasi matagal na ang walang ulan. Umabot kami ng 93, 94 degrees sa Fahrenheit. Pero may daulog. Umabot kami ng 94 degrees Fahrenheit. Maganda yun para hindi na sana magdilig ng tubig. So, ayan siya. So, gawin natin siyang asado. So, asado, para din siyang adobo, pero wala siyang maasim. Yun ang kaibahan nila. Walang asim yung asado. Tapos, ano siya, merong slurry. Medyo malapot yung kanyang sauce. So, i-prepare natin yung mga gagamitin natin. Kailangan natin ng toyo. Kailangan tayo ng sugar, ng salt, pepper. So, yung pepper natin, ito gamitin natin, white pepper. Nasa punta pa yung ano. And, oyster sauce. Ayan. So, yan yung mga ingredients ng ating asado. Try natin na gamitin ng patis, fish sauce, instead of asin. So, yan, nag-brown na siya. So, once na nag-brown na, pwede mo nang idagdag yung iyong pampalasa. So, lagyan natin ng toyo. Yung toyo natin, mga ano lang, isang kutsara. Yan, 2 kutsara. 2 kutsarang toyo. And then, lagyan natin ng isang kutsarang oyster. And then, lagyan natin ng sugar. Yan naman yung pang, secret. Para hindi ka na mag-betchin. Tsaka, maglasang Pinoy style siya. And then, lagyan natin ng pepper. Kunti lang, hindi kasi kami pala ang ahang. And then, ito yung asin natin. Mga 1 kutsara lang. Patis. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng water. Ang water natin mga yan. 2 cups. Tapos, takpan natin siya at lutuin natin for 40 minutes. Yan. The time is 4:45. So, 4:05, 4:45, na siya. Lagyan natin ng timer. 4:45. 40 minutes. Okay, nandiyan na yung timer natin. Then yung lumi natin mamaya na kasi
masarap yung mainit na lomi. So, ito itago. Ito, gagamitin ulit natin ito sa lomi. Lagyan lang natin dyan. Ito din, maliban lang sa asukal. Walang asukal. Tingnan natin yung pala na sentro. Yung ulan. O, tingnan nyo. Basang-basa, pero mainit ulit. Init ng singaw. So, magluto na tayo ng lomi natin. Prepare na natin kasi malapit na din maluto itong asado. Ito na yung asado natin. Malapit na maano yung kanyang water. Tapos na nag-prepare tayo ng tubig na mayroong cornstarch. Yung cornstarch ko hindi pala nalipat sa mga bote. Nasa box pa. Ito yung slurry natin. Lagyan natin ng cornstarch. Dalawang kutsara na cornstarch. Sanahan natin ang kutsara. Natin ang bowl. Natin yung kung ano pang kulang. Kulang ng alat. Dagdagan natin ng toyo. Tsaka ng oyster sauce. Yan. Dagdagan pa natin ng sugar. Sugar ba? Asin lang ng konti. Konting asin. Perfect. So, yun yung asado natin. Next natin kunin natin yung itlog. So, meron tayong egg. Yung egg na ito dapat namin ito yung breakfast. Tapos, ininit ko lang yung sisig ng breakfast. Yun ang kinain namin. So, kaya hindi ito na ang egg. Okay. So, ito na yung egg natin. Hatiin natin sa dalawa. Okay. Bawat isang itlog. Hatiin pa natin. Bawat isang itlog tig-dalawang ilagay natin na oops. Okay. So, lagyan na natin yung pang slurry natin.
Kalahati lang kasi yung kalahati, ano natin sa lomi. Ayan. Ayan, malapot na siya. Lagyan na natin sa bowl. Dito pa din tayo magluto ng lomi natin. Okay, pwede na to. Hindi pang tumunog ang ating ano. Hindi pa talaga nag-ano. Tikman ko gabi kung malambot na siya. Kaya pala hindi ko okay naman siya, malambot na. Sige na to. Hindi pa natapos ang 40 minutes. Pwede na tayo dito mag-isa ng lomi natin kasi same lang naman ng lasa. Hindi ko na siya lasa. So, ito na. Palamigin natin siya. Yan. So, while pinapalamig natin ay ito na yung siopaw natin. While pinapalamig natin ay luto tayo ng pang-atin natin. Pang-lumi. Hindi ko pa pala na-slice yung aking karne. Yung karne ko, same lang din na ginamit ko sa ano ba natin ng oil ito. Ang lomi natin. Slice natin siya na mayroong laman at saka mayroong taba. Ganyan. Medyo mahaba lang siya pero okay na yan. Kasi kung i-ano mo, slice mo siya na maliit pa. Yung isang part, walang taba. Pangit yun kainin. Pwede na sana ito, oh. Ayan. Pwede na sana yan. Kasi kunti lang naman na lomi. Tama. Okay na yan. Sige, mag-ano pa tayo ng chicken liver. Na konti lang. O hindi siya na ano. Hindi na so. Hindi na so yung liver. Pagpilitin mo ito, mapisa lang siya. Wait. Lagyan natin ng tubig. Sama na mato pa siya before mag-gisa.
kasi pinalabas ka agad to. Ay kung sugatan. Ayun. Kapag nakukuha ko ng balik natin ito sa freezer. So, kahit ganito lang, tama na to. Pwede na tayong magpakulo ng tubig. Para to, mainit pa lang. Madalit mag-init. Mabilis lang mag-init yung ating mantika. So, lagyan na natin yung ating sibuyas at bawang. Yan, hindi lang natin mag-brown yung sibuyas natin at bawang. Gusto yun ni Emma na maluto talaga. Ayaw niya yung fresh na fresh. So, ito yung ating islo para sa siopaw. Then, kukuha tayo ng pangid sa ating siopaw, yung maliit. Maliit lang kasi yung side lang. Ito, yung side lang inid, hindi yung buong buong siopaw. Kita yung mga brown. So, ano yan? Yung sauce ng asado. Pero okay lang kasi. Same lang naman ang lasa yung lomi. Same lang sila ng ingredients except sa sugar. So, pag okay na yan, lalagay natin yung may brown na yun. Nag-brown na siya. Lagyan na natin yung ating pork. So, ipa-brown lang natin yung pork. Hanggang hindi pa nahiwalay.
tamis. May fat. Yan. Tutuhin lang natin siya. Then, slice natin yung ating chicken. Ito na yung chicken na nahiwalay ko. Slice na natin siya ng pahaba din. Yan. Kapag brown ng ating pork, lagay natin yung chicken liver. Lutuin lang natin siya for 2 minutes. Lutuin lang natin ng 2 minutes para tumigas lang yung pork, chicken liver before mo lagyan ng water. Balik ko lang itong mga banggain. Yan, labas tayo ng gulay natin. Carrots at saka cabbage. Yung gulay natin sa sabaw na lumi. Meron pang red, so kung nakapinita ka pang red, huwag mo muna siyang Yan, so lalagyan na natin siya ng ating bago natin lagyan ng tubig. Lagyan natin ng toyo, mga 2 kutsarang toyo. Lagyan din natin ng oyster sauce na 1 kutsara. Lagyan din natin ng fish sauce. 1 kutsara lang kasi lagyan din natin ng asin. Asin. 1/2 teaspoon ng asin. Tsaka pepper. Then, haluin natin. Lagyan natin ng water. So, ang water natin galing dito sa filter na Brita. Lagyan natin yan. So, ang nilagay ko is 3
3 cups ng water. And tingnan natin kung okay na yung ating siopaw. Ito ng kutsara para sa okay. Ito yung ating siopaw. Unahin muna natin yung isa. So, medyo tumubo siya ulit. So, i-press lang natin siya. Tapos, yung side lang ang i-need natin. Yung side lang. Huwag yung sa gitna na part. Kasi, may sauce kasi yung ating filling. So, yung sa gitna na part, medyo iwasan lang siyang manid. Okay. So, ganito na siya. Then, lalagyan natin ng filling. Ang filling natin itong asado. Hatiin natin sa 4. Sa mga isang ganyan. Oops. Isang puno na kutsara. Tapos, ilagay natin yung iwasan lang natin ano yung sabaw. Madala. Ilagyan natin ng 2 slice ng itlog, so 1/4 egg. And then, isasara natin. So, pagsara niyan is yun. Ganun lang siya. Hanggang sa maging ganyan siya. And i-seal mo siya. Then, ilalagay na siya sa ating steamer. So, dalawang ang magkasya. Kasi nasisira siya dito sa aking need. Bubutas yung sa side niya. Kanina may butas. May butas nga siya. Ulitin natin. Tingnan nyo, nabutas siya. Ulit siya. Butas ulit siya. Ayan.
Okay, pwede na yan. Natin ang iwasan lang yung may sabaw kasi tumulog siya dun sa okay. So, tapos na yung dalawa. Parang maano talaga siya. Naman yung isa. Pangatlo na ito. Kumulo na yung ating water. Water na pang steam. Okay, ito yung pangatlo natin. Lagyan na natin ang palaman. Lagyan natin ng uy, po pala yung nasobra yung yellow egg yolk ng isa. Then, ito dahan-dahan. Parang ugutin mo ng ganyan. Para malak siya. Then, twist mo para malak. Okay. So, yun yung ating pangatlo. And then, last natin. Okay, ito yung ating pang last. At anuin na natin yung natitira na karne. Huwag na natin isali yung sabaw. Napadami yung sabaw ko. Okay. Tama na kasi may egg pa. Then, dahan-dahan i-join yung mga corner ng ating dough. Okay. And then, i-twist mo para yun ang lock niya. Yun ang pang-apat natin. Pana natin at steam natin for 40 minutes. Tama-tama kasi na ano na yung ating init na water. Papatong natin siya dyan. Oops! Tingnan natin yung first na layer. Yung isang ano talaga, siopaw, inasira talaga siya. Ngayon for 40 minutes. So 4:54. Tapos siya na
34, 5:34. Tama ba? 40. Tingnan ko muna yung aking recipe. Hindi. 15 to 18 minutes lang na steaming. So, sa 20 minutes tayo. So, 20, 54, 20, 5:14. Tama? 5:14. Pero hindi kasi niya ma-steam talaga, ma-steam kasi tingnan mo, hindi talaga siya nakalubog yung, hindi nakalock yung, ano ba, steamer. Ito ba yung ano? Ito yung sa ating lomi. So, sa lomi natin, slice natin yung ating gulay. Ang gulay natin is carrots. Ano ba ang slicing ng carrots? Parang pabihon lang, no? Tama ba? Kalimutan ko na. Cabbage, konti lang din. Dalawang dahon lang. Dalawang dahon ng cabbage. Saan ba ang una? Ayan. Gasa natin. Medyo madami na yung ating ano. Tama na yan. Ayan lang yung ating so, hintayin muna natin yan. Maglinis mo. Okay, natapos ko yung ligpitin yung mga ano. Tikman natin yung lumi natin. Sarap yung malambot na karne. So, di pa naman tapos yung ano. Yummy. Kulang ng asin. Saka, ha? Lumi. Lumi, siupaw.
habang niluto yan, ligo muna ko. Maligo. Ayan. Pwede na natin ilagay yung ating noodles. Tapos, madami to. Ang lagay ko is 1/2 lang. The rest, ilagay ko sa freezer. Kung paano gumawa nito, meron akong video niyan. Paano gumawa yung noodles niyan. Takpan ulit natin kasi may tubig yung noodles dahil na frozen siya. Lipin natin ito. Wow! So, yung ating siopaw. Yung siopaw natin pwede na yan. Kaya lang, while waiting dito, so pwede pa rin natin siyang pagsabayin para maluto lang siya. Mainit. And, pwede natin slice itong ating dahon ng sibuyas. Tanim natin yung sabay natin siya sa gulay natin. Masarap. Okay. Masarap yung ating lomi. Medyo mahina. Bakit mahina ito? Yun, kumulo na. Hindi lang pala siya makita. Para kung hindi pa siya kumulo. So, ito na yung ating lomi. Pwede natin ilagay ang gulay. Tingnan natin kung luto na yung noodles. Ito na yung noodles. So, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Lutuin lang natin ang gulay for about 3 minutes. Then, yung slurry natin kanina na sobra sa asado. Ulit natin haluin kasi nag-submerge siya ng cornstarch. Ayan, handa na natin yung ating gamitin na utensils. Kailangan natin ng platito. So, dalawang platito. Kailangan natin ng dalawang mangkok.
Tapos kung saan natin i-serve yung sabaw. Natin ng kutsara. Saka ketchup. Nandun pa pala ang kutsara namin. Yung ano na lang, sandok na malalim. Sayang ang apoy. Kunin ko. Ketchup. Ang ketchup saan? Siopaw. Lagyan na natin sa platito kasi paubos na yung ketchup. Meron pa namang isang ketchup. Parang ubusin naman natin to. Pwede na yan. Ayun ba? Okay, pwede na natin lagyan ng slurry. Okay. Para maging malapot natin lumi. Lagyan natin ng cornstarch na mixture ng cornstarch at water. Okay, pwede na yan. And then, pwede ko na siyang ilagay sa isang ano. Yung akin. Off ko na pala. Tsaka yung off ko na sila. Yung kreman. Hindi natin sabaw pa. Tapos yung sobra, lagyan natin sa may mangkok. Okay. Natin siya dyan. Carry this. Ayan ito. Hihit ba? Medyo lang. Lagyan natin siya dyan. Siopaw. Bye. Kainin na kami.